Gusto natin malabanan ang lungkot ng buhay na ito. Meron po tayong 3 bagay na pwedeng magawa. Ano yon? Number 1, expect bad things will happen. Ang kasabihan nga, if you want to be happy, train your heart to be disappointed. We will be disappointed, but discipline yourself to accept these disappointments in life. Sanayan mo ang sarili mo sa bigat, sa lungkot, sa hirap ng buhay. Kasi pag nasanay ka na, hindi ka na manghihina, hindi ka na mahihirapan. Amen? Bakit masyado kang naapektuhan? Bakit masyado kang nabibigatan? Hindi ka pa sanay eh. Hindi mo pa pinalakas ang iyong sarili. Asahan at asahan mo, may masamang mangyayari sa buhay na ito. Darating ang araw, mamamatay ang mga minamahal mo, mawawalang nanay mo, mawawalang tatay mo, aalis ang mga anak mo, iiwan mo ang mga anak mo. Mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng lakas, magkakasakit ka. Lahat ng yan, pagdadaanan natin. Amen? Wag mo sasabihin na hindi mangyayari yan. Lahat tayo dadaan sa pagsubok at problema. May kanya-kanya lang tayong panahon. Amen? Kung hihintayin mo yung oras at panahon na kung saan wala kang inaalala, wala kang iniisip, wala kang sakit, wala kang paghihirap, kapatid, hindi mangyayari yan. Kung palagi mo na lang hinihintay yung oras at panahon na wala kang pagsubok, palagi kang malulungkot. Amen? Pero pag hinanda mo na ang sarili mo at alam mo kahit na merong masamang mangyayari, meron pa rin mabuti sa gitna ng masama, hindi ka na mabibigla, hindi ka mahihirapan, at hindi ka masyadong malulungkot. Expect bad things will happen in this imperfect life. But secondly, create better experiences. Kung puro masama ang iyong nararanasan, gumawa ka ng mabuting karanasan. Remember, if you do not create better times, nothing will happen, nothing will change. Kaya nga ang Diyos, pinadala po niya ang kanyang anak, si Jesus, para iligtas tayo sa masama, para merong magbago sa ating buhay. Ang magagawa ng Diyos para matalo ang masama ay magtanim pa ng mas maraming mabuti at magandang binhi. Kaya mga kapatid, para matalo mo din yung iyong lungkot, dagdagan mo yung mga masasayang at mabubuting karanasan mo. Create better, happier memories and experiences. But third and last, listen to the Word of God. May dahilan po si Jesus bakit sinabi niya, pagkatapos ng kanyang kwento nitong talimhaga, ang mga may pandinig kailangan makinig. Those who have ears ought to hear. Dahil ang makakatalo lang sa masama, ang salita ng Diyos. Alam niyo po, isang bagay na kinakatakot lang ng demonyo ay ang salita ng Diyos. Isa yang makapangyarihan na sandata laban sa masama, ang salita ng Diyos. Di po ba sa kwento ng Ebanghelyo sa Mabuting Balita, pag merong sinasaniban, magsasalita lang si Jesus, mangingisay, manginginig, yung tao na sinasaniban na masamang espiritu. Sa salita lang ni Jesus, natatakot sila. Sa salita ni Jesus, napapaalis niya ang demonyo. Kaya kung gusto nating maibsan at mapaalis ang masama sa ating buhay, kailangan nating pakinggan at isapuso ang salita ng Diyos. Kaya nga ang demonyo, ginagawa niya ang lahat para hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Di niyo po ba napansin, ngayon meron tayong cellphone, gadget, kahit na 5 oras, 6 na oras, maghapon, buong gabi, kaya mong manood, mag-text, mag-scroll, mag-games. Hindi ka naiinip, nagdidiwang ang masama. Kasi nawawalan ka ng oras na makinig at unawain mo ang salita ng Diyos. Isang teknik po yan ng masama. Yung guluhin ng ating isip, distraction of the mind and heart is one of the techniques, the methods, the ways of the evil one. Pero ano po ang sabi sa Jeremiah 15:16? Your words, O Lord, is a joy and delight to my heart. Ano pang sabi sa Psalm 119? Your word, O Lord, is a lamp under my feet, a light to my path. Anong ibig sabihin?
na kapag wala ang salita ng Diyos sa iyo, malulungkot ka. Pag hindi mo naririnig at inuunawa ang salita ng Diyos, mawawala ka. Mga kapatid, sa inyong lungkot at hirap, ang salita ng Diyos sana maging sandata niyo. Ang salita ng Diyos ang maging lakas niyo. When something comes from the devil, we call it temptation. But when something comes from God, we call it inspiration. At para saan ang temptation, ang tukso na binibigay ng demonyo? Para masira ang buhay natin. Pero para saan ang inspirasyon na nanggagaling sa Diyos? Para mabuo ang buhay natin. Para maging payapa ang buhay natin. Opo, isang masakit na katotohanan na hindi natin maiiwasan sa buhay na ito ang makaranas tayo ng masama. Pero huwag niyong kalimutan ang 3 panlaban natin sa masama. Una, asahan mo, paghandaan mo ang mga masasamang karanasan at pangyayaring ito sa buhay mo. Pangalawa, gumawa ka pa, magtanim ka pa ng mas marami mabuti at magandang karanasan. At pangatlo, palaging makinig sa salita ng Diyos. Ang ating sandata, ang ating inspirasyon. Hindi man tayo makakaiwas sa mga masasama ng buhay na ito, ng mundong ito, ang mabuting balita, hindi tayo papabayaan ng Diyos na makaranas palagi ng masama. Ang Diyos, palagi niyang tinatanim ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, sa pagdasal natin, bawat isa, magkaisa po tayo na labanan ng masama, malampasan ang lungkot ng buhay sa tulong ng grasya at pagmamahal ng Diyos. Ano po yung 2 salita na nakakabawas sa ating tuwa? What do you think are these 2 words that when we say them, we think about them, they lessen our joy and happiness? Ano po sa tingin niyo? Ito po yung 2 salita. Please remember this and please remove them in your mind and in your heart. Yung salitang pero at yung pong salitang kung. In English, the words but and if. When you use them, see your joy, your happiness lessens. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, merong iba sinasabi nila sa akin, Father, masaya sana kami, pero itong mister ko, ayaw magbago. Palaging nagpapasori. Ilang beses na. Ganun pa rin. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung aking boss na napakabugnutin, moody, nasisira din yung araw ko. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung sakit ko, nadidepress ako. See? When you use the word pero, but, that joy that you receive from God, that happiness that you discovered, is erased, is lost. Ganon din po sa salitang kung. Subukan niyo man po gamitin. Father, masaya sana ako kung iiwan na nung asawa ko yung kabit niya. Di po ba? Father, sasaya sana ako kung mawawala na lahat ng utang ko, mababayaran ko na lahat. Father, sasaya ako kung titinuna yung anak ko, hindi na siya lalaban sa akin. When you use that word, but, if, kung, your happiness and joy is lost. Ano yung salita na pwede nating ipalit dyan sa 2 salita na palagi nating ginagamit? There is only one word, isang salita lang. Ano pong ulan? Ano yung isang salita na makakapagbigay sa iyo ng tuwa? Ano po sagot niyo? Pera? Hindi. Yung isang salitang yon, ito po, dahil, because. And please, use that word often. Why are you happy? Because I still have my children. Amen? Bakit ka masaya? Dahil kahit na marami akong utang, nakakakita pa ako, Father, nakakarinig pa ako, nakakalakad pa ako. Amen? Bakit ka pa rin masaya? Kasi po, Father, kahit mahirap na nakikipagtrabaho, at least meron pa rin akong trabaho.
at least meron pa rin akong pera, nakakarahos pa rin. Dahil, find your reason to live, to be happy. Ano yung dahilan mo para maging masaya ka? What is your because to be joyful, to be happy today? Hindi ba kayo nagtataka sa kwento ng Ebanghelyo? Tinawag lang itong si San Mateo ni Jesus. Sabi ni Jesus, tara, come, follow me. Walang dalawang isip, bigla tumayo daw itong si San Mateo. Sinundan si Jesus. Wala kasi siyang pero, wala kasi siyang kung. He has no buts and ifs. Bakit niya sinundan si Jesus? Dahil meron siyang dahilan. Dahil tinawag siya. Dahil narinig niya ang Diyos. Dahil gusto niyang mahalin ng Diyos. Dahil gusto niyang maging mabuting tao. Dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang buhay. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. May pera siya, iiwan niya. Hindi niya inisip kung ano yung gagawin ng mga Romano sa kanya. Pwede din siyang patayin, pwede din siyang ipako sa krus. Ang iniisip lang niya yung dahilan bakit sumunod siya kay Jesus. At ganyan din po sa ating Panginoon. What was the motivation of Jesus in inviting Saint Matthew, dining with sinners? Ang dami kayang nagbubulong-bulungan. Ang dami kayang nag-uusap-usapan. Doon sa ginagawa niya, nakikikain sa mga makasalanan. Tinatanong nila, bakit nakikisama siya sa mga makasalanan? Kasi kung babasahin mong Biblia, in Proverbs, you would hear that bad company corrupts morals. Kaya nga tinatanong nila, nagtataka mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus, bakit nakikisama siya? Hindi ba niya alam na baka maawa siya? Makamukha niya yung mga makasalanan na yan? Wala din kasing ifs and buts ang ating Panginoon. Wala siyang pero, wala siyang kung. Meron lang siyang dahilan. Anong dahilan niya? Kasi sabi niya, ang mga makasalanan kailangan ng tulong. Meron silang sakit. Oo, totoo. Pag masama ang mga kasama mo, may posibilidad magiging masama ka. Pero, hindi ba? Pag masama ang tao, pag may sakit, meron din tayong responsibilidad na dapat tulungan sila. Jesus has only good reasons to be with sinners because He wanted to help them. At ganyan din po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, sana alisin natin yung mga pero at kung na tumatakbo sa ating isip. Huwag mong iisipin yung kung ano yung sasabihin ng mga iba. Huwag mong tinitignan yung mga kulang ng iyong buhay. Huwag mong bibigyan ng pansin yung mga masasama na nangyayari ngayon sa iyong buhay dahil hindi ka magiging tunay na masaya at payapa. Do not wait for life to be okay, for you to be happy. Amen? Marami sa atin ganyan. Gusto natin maging okay ang buhay, perfect ang buhay, bago tayo maging masaya. Kahit na hindi pa perfecto ang buhay, kahit na marami pang masama na nangyayari sa paligid natin o sa atin mismo, hanapin mo lang yung dahilan mo para maging masaya. Ang ganda po ng quotation, palagi kong inaalala. Sabi po niya, life is like an ice cream. Do not wait for later to enjoy it because it will melt. Huwag mong hihintayin ang buhay para ikaw ay maging masaya. Kasi malulusaw yan, mawawala yan. Ayun pala, maging masaya ka. At para maging tunay kang masaya sa iyong dasal, sabihin mo, hanapin mo, ano ang mga dahilan mo ngayon para maging masaya ka. Meron kasi napakarami ng blessing ng Panginoon na binibigay sa atin.